Okay guys, no, ngayon nalalapit na po yung Summer Sonic guys. No, tingin tayo ng mga updates po kay Miss O, no, about sa, syempre sa ating mahal na SB19. No. So guys, sa mga hindi po napanood, ginawa na po ng reaction video, no, actually slash analysis video, no, yung dance practice po ng Sonara guys. No. Check out nyo na guys, kaka-release ko lang po nun kahapon, no, or tama, kahapon ko siya na-release, no. And check out nyo na lang guys, no, kung ano yung mga insights ko regarding dun sa choreography nila sa mismong pyesa nila guys, no. Napakaganda, napaka-solid, no. Marami akong mga insights dun na mga inputs dun guys na talagang for me talagang napaka solido po talaga, especially kay Coach J, na hindi ko ma-imagine na nagko-choreograph siya ng ganong klaseng choreography na. Although na andun yung style ni Coach J, na, pero yung buong context guys, no, panoorin niyo na yung video, na. Okay, very big shout out kay Miss O, kanya po itong video na. Summer Sonic names SB19 National Pop Stars for its special anniversary program on Japan TV. Summer Sonic Japan will be releasing its Summer Sonic special program on TV for its 25th anniversary. This will happen on May 23 exclusive in Japan. They will be featuring each stage and the charm of the performing artists. Now in Oricon News, one of the highlighted names is SB19. Oricon News wrote, Naoki Shimizu, the organizer of Summer Sonic, will reveal behind-the-scenes stories about booking headliners, The Strokes, Adu, and L'Arc-en-Ciel, as well as the creation of the beach stage by Carl Len, the curation of the Sonic stage by Baby Metal, and the key points of interest for Filipino national pop star SB19. In addition, Naoki Shimizu will reveal behind-the-scenes stories about Bump of Chicken, who will be making their Summer Sonic debut, and music legend David Byrne. Diyan pa lang guys, no, mabanggit lang yung SB19. Makikita mo rito guys kung gaano rin ka-importante ang SB19 sa event ng Summer Sonic po guys, no. And yun, binanggit nila rito, no, key points of interest for Filipino national pop star SB19, no. So I'm pretty sure guys, inaabangan din nila kung anong ihahain or ihahanda ng SB19 na performance guys, no, sa Summer Sonic, no. Kaya talagang ini-introduce nila or mini-mention nila talagang SB19, no, sa mga statements nila, sa mga vlogs, sa kanilang mga post, no. Now for SB19 to be named Filipino national pop star by Summer Sonic just means they are aware of how big SB19 is in the Philippines and its rising presence in Japan. Well, prior to Summer Sonic, SB19's presence has continued to increase in Japan after their successive entries in Billboard Japan, Line Music, Oricon, Genius Japan Charts, and Spotify Japan, especially with their collab toy friend with BE:FIRST. And with this, SB19 in Summer Sonic is getting more and more exciting. Actually guys, mukha lang malayo guys, no, pero malapit na yung Summer Sonic guys, no. So yun naman siya guys, no. Maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng mangyari sa performance ng SB19, pero I'm pretty sure lang guys na talagang maganda yung papakita nila rito guys, so hindi na tayo bibiguin, no. So ito pa, panoorin natin to. SB19 amongst the leading topics in Summer Sonic Japan after the latest announcement. Yes, after Summer Sonic Japan's recent update, where an additional day was announced for SB19 and then the stage revelations, Summer Sonic SB19 Travis Japan, ako, okay, massive stage SB19, okay. Summer Sonic trended in Japan, and amongst the topics is SB19. These are the names of the artists and other subjects within the trending Summer Sonic topic in Japan. Yes, umingay nga ang SB19. Yun yun naman guys, tingnan nyo kung gaano sila magpahalaga sa SB19, no? Napakalaki ng pangalan ng SB19 guys, tapos gitna pa po, no, diba? Dito may kita yung respeto guys, diba? And is one of the most anticipated artists in the said music event. Well, di na nakapagtataka since SB19 has made a lot of first Filipino achievements in Japan. First Filipino act to perform on Japan's popular YouTube channel, The First Take. Yeah, alam niyo naman yung The First Take guys, napakaganda ng performance nila, napakalinis ng kanilang, even though na minsan nag-i-impromptu nga sila guys, may mga ginagawa silang gano'n, no? Minsan one take, as in literal na first take lang guys, no? Talagang first take lang, talagang yun, pero ang ganda ng kinakalabasan, no, di ba? Solid, ayan.
First Filipino group to debut on Billboard Japan's top album sales chart through Simula at Wakas. Yung mga ganyan guys, no, mapasok lang nila yan guys, no, yung mga ganyan klase mga awards, yun, dun na may talaga guys na kayang-kaya naman pala, no, basta yun, tamang suporta lang, no. First P-pop group to enter Japan's Oricon weekly album chart, one of the first Filipino acts to successfully hold a sold-out concert at Zepp Haneda in Tokyo, and SB19 Simula at Wakas EP makes it to the top 10 of CD Japan's Top 100 annual chart of 2025. Tandaan nyo guys, no, iba yung language ng mga Japanese guys, no, kaya makapasok yung SB19 dyan, yung Simula at Wakas EP nila, no. Kumbaga talaga, no, nakaka-amaze din po guys, di ba? Felipe has also made solo milestones, the first Filipino male artist to release a physical CD album in Japan, and the first P-pop soloist to chart on Billboard Japan. Solid, no, di ba? Kung isipin nyo, Japan, iba yung culture nila, no? Pero yun, di ba? Binasag nila, kayang-kaya naman talaga, no? Yan, si Felipe din, no? Nakikita niyo si Felipe din pala, no? As a solo artist, nakapasok din siya sa eksena, guys, ng solid. Plus, SB19's collab song Toy Friend with Be First has made a lot of records in Japan. Yan, yung beauty ng collaboration, guys, no? Yung fans ng Be First at the same time, magiging, mapanood ng SB19, and fan ng SB19, syempre 18, no? Mapanood din yung Be First, no? Kumbaga, win-win situation po siya, guys, no? Walang talo doon, no? Kaya ako, naniniwala ko, guys, hindi naman lagi, no? Pero mas maganda, madalas merong collaboration nangyayari, no? Hindi lang yun para sa mga fans, engagements, pero syempre yung friendship din na nabibuild, no? Boyfriend has peaked at number 2 in Line Music Japan, number 6 in Billboard Japan's top download songs, and number 7 in Oricon News. SB19 has also become the cover of Hot Hits Japan on Spotify with Toy Friend. Tiyan nyo, may kita nyo yung language, and yung letters. I don't know kung anong tawag sa Japan yan, pero ayan, yung words mismo, language ng Japan, guys, yun nandito. Tapos SB19, no, angas lang. Hot Hits Japan, pero SB19 yan dyan. Ibig sabihin, talagang na-appreciate ng mga Japanese ang SB19, no. Syempre, Be First, sikat din yan sa Japan, I'm pretty sure, guys, no. So yun, nakita natin yung beauty ng collaboration. Now, umiingay na nga ang SB19 sa announcement pa lamang. Paano na lang kaya kung makapag-perform na sila sa Summer Sonic Japan? Okay, no. Tama naman, no. I'm pretty sure, guys, pag nag-perform sila ron, no, imposible hindi kasama yung Be First, guys, no. I'm pretty sure, guys, no. Andyan yung Be First. And yun, aabangan din ng mga Japanese yan, ng mga Japanese fans, no. And at the same time, marami tayong makikita dyang klaseng pasabog ng SB19, eh. And di na alam kung ano yung setup ng stage, no. Alam nyo na, pag may setup ang stage, may mga setup na stage, no, talagang nag-a-adapt talaga yung SB19 sa stage, no. Kunyari, iba yung ganito yung setup, gagawa sila ng kakaibang performance, no, na pwede nilang para maging kakaiba talaga sila. Like, kunyari, pa-diamond, so gagawa sila ng gimmick or kung ano mang areglo, no, para bumagay dun sa stage, no. So yun yung layo ko napapansin sa SB19, no, pag nagpe-perform sila ng live talaga, no. Yun. So yun lang, guys, no, marami pa tayong updates na titingnan, pero for now yun muna, na very big shout out ulit kay Miss O, no. So yun lang, maraming salamat. So this is Point signing out. Peace. Let's see.